Ang kwentong ito ay isang kathang-isip lamang. Sa isang malayong nayon sa Pilipinas, may isang batang lalaking nagngangalang Tutoy. Si Tutoy ay kilala sa kanyang katalinuhan at katapangan. Si Tutoy ay lumaki sa piling ng kanyang lolo at lola. Sa parehong may kakayahang makipag-usap sa mga diwata. Sa kanila natutunan ng kanilang apo na si Tutoy ang kahalagahan ng kalikasan at paggalang sa mga diwata. Isang araw, dumating ang isang malaking problema sa nayon. Ang mga tanim na kanilang pinagkukunan ng pagkain ay biglang namatay. Walang mga pagsabi kung ano ang sanhi. Nagpasya si Tutoy na hanapin ang sanhi ng problema. Gamit ang kanyang talino at mga natutunan mula sa kanyang lolo at lola, naglakbay siya papunta sa kagubatan. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang diwata. Inalok ng diwata ang tulong. Ngunit may kapalit. Kailangan niyang patunayan ang kanyang katapangan at katalinuhan. Dumaan si Tutoy sa isang pagsubok. Sa bawat pagsubok, ipinakita niya ang kanyang katapangan at katalinuhan na nagpatunay na karapat-dapat siya sa tulong ng diwata. Matapos ang lahat ng pagsubok, ibinigay ng diwata ang solusyon sa problema ng nayon. Ang sanhi pala ng pagkamatay ng mga tanim ay isang salot na maaaring malunasan gamit ang isang espesyal na halaman. Bumalik si Tutoy sa kanyang nayon, dala ang espesyal na halaman. Sa tulong ng kanyang lola at lolo, nagamot nila ang mga tanim at unti-unti itong bumalik sa normal. Ipinagdiwang ng buong nayon ang tagumpay ni Tutoy. Sa kabila ng kanyang kabataan, ipinakita niya ang kanyang kahusayan at naging bayani siya ng kanyang sariling paraan. Hanggang ngayon, ang kwento ni Tutoy ay patuloy na kinakalat hindi lamang bilang isang kwento ng isang bayani, kundi bilang isang paalala na ang tunay na bayani ay ang bawat isa sa atin na handang lumaban para sa ating mga kababayan.